Sa bawat kaya lang, may buti na lang si God. Nakakaranas ka ba ng matinding pagsubok sa buhay? Are you feeling hopeless? Stay with me as today's encouragement may just be for you. Meet Joseph. At 17, he dreamt that one day his brothers would bow down to him. Kaya lang, his envious brother sold him to a trader and he became a slave in a foreign household. Buti na lang, God blessed his work and he found favor sa master niya. Kaya lang, natipuhan siya ng asawa nito at ng kanyang tanggihan ay pinakulong si Joseph. Buti na lang, God was with him and he was favored by the prison guard. There, he met Pharaoh's cupbearer and baker whose dreams he interpreted and came true. Kaya lang, lumipas ang 2 taon at nakalimutan ito ng cupbearer. Buti na lang, the Lord was with Joseph, kaya nang managinip ang Pharaoh at walang maka-interpret, naalala ng cupbearer si Joseph. Pinatawag siya ng Pharaoh para mag-interpret. Kaya lang, ang panaginip pala ay tungkol sa 7 taong taggutom. Buti na lang, God was with Joseph at alam niya ang solusyon. Because of his sovereign plan, ipinatalaga ng Pharaoh si Joseph bilang Prime Minister ng Egypt. Kahit anumang hirap, injustice at betrayal ang pinagdaanan ni Joseph, dahil kasama niya ang Panginoon, sa huli ay nakita niya na all things work together. Others planned evil against him, but God's purpose for him prevailed. Sa bawat kaya lang, ay tiyak na may buti na lang. Basta kasama mo si Lord. For those who love God, all things will work for the good. Pangako yan ng Panginoon, exclusively sa mga nagmamahal sa Kanya at tinawag niya sa Kanyang purpose. Let's pray. Lord, you know what I'm going through right now. I invite you in my life. Lord Jesus, like Joseph, help me to trust in your sovereign will for me. Strengthen me through your Holy Spirit and guide me through this. In Jesus' name, Amen. Isulat ang isang sitwasyon na gusto mong mabago and then add a prayer of surrender. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Romans 8:28-29. This is Iko Gonzalez, reminding everyone na Jesus is mindful of us. Iniisip tayo palagi ng Panginoon. Kaya, relax ka lang.